Maligayang bati po mga minamahal kong taga-subaybay around the world. Kumusta po kayo? Ako naman po ang inyong kapatid, Jose Colo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko. Hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa mga kapatid. Ang paksa natin ngayon ay tungkol po sa masalimuot na hinaharap, kalagayan ng ating dating Pangulo ng Bansa, President Rodrigo Roa Duterte. Wala na tayong magagawa, mga kapatid, sa nangyari kay Apo Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, na kung saan arestado, huli, at ngayon nasa Hague, Netherlands, under the custody, pamamahala ng ICC, International Criminal Court, upang harapin siyempre ang kaso na crimes against humanity of murder. Si dating Senador Sonny Trillanes po, mga kapatid, ang nag-file ng kaso sa ICC laban kay Duterte. Dahil nga sa libu-libong EJK victims noong kapanahunan nila as President of the Republic of the Philippines. At sa taong ito, 2025, March 11, kung tama ako sa pitsa, nahuli, arestado ang dating Pangulo ng Bansa, President Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa mga nagagalit kay President Marcos dahil sa nangyari, dahil sa pagka-aresto kay Duterte, kay Trillanes kayo magalit. Si dating Senador Trillanes ang questionin ninyo tungkol sa bagay na ito, sapagkat de-arestado ang dating Pangulo, si dating PRRD, kung hindi dahil kay Trillanes. Diba? Dahil siya po yung nag-file ng kaso sa ICC laban kay Duterte. President Marcos, walang kinalaman sa kaso na isinampa sa ICC ni dating Senador Trillanes laban kay Duterte. Kaya dapat yung mga nagrarally na nakikita natin diyan sa Kamaynilaan, sa Davao, na nagagalit sila kay President Marcos dahil sa pagka-aresto ni dating Pangulo ng Bansa, President Rodrigo Duterte, dapat kay Trillanes kayo magalit at doon kay Trillanes kayo magtanong para sagutin nila kayo kung bakit siya ay nagsampa ng kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng sinabi ni dating Senador Trillanes ay unti-unti nang nangyayari. Sabi niya, kung sino sa inyo yung hindi pa nakalimot, sabi ni Trillanes, pagkatapos ng termino niya, pakukulong ko siya, sabi niya. At eto ngayon, arestado si Apo Duterte. Pero maganda ito, mga kapatid, para tuluyan ng malinis, linisin ni Apo Duterte ang kanyang pangalan in connection sa kaso na naisampa laban sa kanya sa ICC doon sa Hague, Netherlands. Kung tama nga ang kanilang ginawa na pagpatay sa mga pinaghihinalaan nilang drug users during their time. Tama o hindi? So antabayanan natin, mga kapatid, sa September, sapagkat September yung pangalawang hearing, susunod na hearing ni Apo Duterte
tungkol sa kaso na hinaharap niya. At siyempre, sana magiging maganda ang lahat para bumalik ulit yung pagmamahalan, oneness ng ating kababayan. Sapagkat sa ngayon, hindi po nating maitatago, we cannot hide the facts na medyo hati na ang Pilipino. Sapagkat siyempre may nagmamahal kay Apo Duterte, nasaktan sila sa nangyari kay Apo Duterte. Medyo sabi ko sapagkat ako'y naniniwala na although marami yung nagmamahal kay Apo Duterte, I do believe na mas marami pa rin yung in favor of the government at present. So, ipag-pray na lang natin mga kapatid na tayong Pilipino ay nagmamahalan pa rin yung bawat isa't isa sa atin. And of course, together with our present public officials under the leadership of President Marcos, mag-pray tayo na ang lahat ay magiging maganda. So with that, yan muna ang ating remarks sa isyong ito. At antabayanan ang susunod pang pagtalakay natin tungkol sa bagay na ito. So for the meantime, ako muna ang inyong kapatid, Jose Colo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.